Dear Miss Callie, ako si Aaron, galing probinsya at walang ibang hangarin ng lumawas ako ng Maynila kundi ang kumita ng malaki. Marunong akong magmaneho at may background sa martial arts, kaya mabilis akong nakapasok bilang stay out na personal driver at tagabitbit ng gamit sa pamilya ni Hector. Isang maimpluwensyang negosyante na may balak ding tumakbo sa politika. Umuuwi ako gabi-gabi sa inuupahan kong maliit na apartment. Para sa araw-araw na 8 oras hanggang 12 oras na duty ko, iisang tao ang kailangan kong bantayan at ihatid sundo. Si Yula. Siya ang pangalawang asawa ni Don Hector. Mas bata siya ng malaki sa asawa niya. Marahil ay nasa 30s to. Sa tingin ng publiko at sa mga social media, napakaswerte ni Yula. Palaging nakasuot ng mga mamahaling damit, may mga mamahaling alahas at atid sundo ng luxury SUV na ako ang nagmamaneho. Pero mula sa rearview mirror ng sasakyan, iba ang nakikita ko. Araw-araw, kapag ihahatid ko siya sa mga charity event, sa mga salon o sa mga meeting ng mga negosyante, nakikita ko sa salamin kung paano siya tratuhin ng asawa niya sa telepono. "Oh Yula, bakit hindi ka pa nakakauwi? Hindi ka man lang nagpaalam na umalis ka. Siguraduhin mong maayos ang suot mo mamaya sa dinner, ha? Huwag mo ako ipapahiya." Minsan, habang nasa traffic kami sa EDSA, nakita kong tahimik na nakayuko si Yula sa backseat. Pinupunasan niya ang mga luhang pumapatak sa kanyang pisngi. Tapos ay mabilis na maglalagay ng lipstick at powder para lang hindi mahalatang umiiyak siya. Sa mga unang buwan, nanatili akong tahimik. Hawak ko ang manibela. Nakatingin lang ako sa kalsada. "Saan po ang sunod nating pupuntahan, ma'am? Iintayin ko na lang po kayo dito sa parking." Yan lang naman yung mga madalas kong sinasabi. Pero mahirap ang hindi maawa. At mahirap ding hindi humanga sa isang babaeng tulad niya. Napakaganda niya. Pero ang tunay na nakakahumaling sa kanya ay ang pagiging marupok at pagiging tao niya sa kabila ng napaka-plastic na mundong ginagalawan niya. Nagsimula ang lahat, Miss Callie, isang Biyernes ng gabi. Galing kami sa isang formal na dinner sa isang mamahaling hotel. Galit na galit si Don Hector kay Yula. Bago pa man magsimula ang party, dahil lang sa nahuli ng ilang minuto si Yula dahil sa pag-aayos. Sa gitna ng event, naiwan si Yula na mag-isa dahil nakipag-inuman na at nakipag-usap sa ibang matataas na tao ang asawa niya. Nagpahatid na lang si Yula sa akin pabalik sa sasakyan dahil sumasakit na raw ang ulo niya. Nang makapasok siya sa backseat ng SUV, sinarado ko ang pinto at umikot ako sa driver's seat. Biglang narinig ko ang mahina at sunod-sunod na paghikbi niya. Tumingin ako sa rearview mirror. Nakatakip ang dalawang kamay ni Yula sa kanyang muka. Naghuhumiyaw ang lungkot sa loob ng napakatahimik at napakalamig na sasakyan. Hindi ko na napigilan, Miss Callie, ang sarili ko. Humarap ako sa kanya mula sa driver's seat. Kumuha ako ng malinis na tubig sa compartment at inabot ko sa kanya. "Ma'am Yula, inom po muna kayo." Mahinang sabi ko. Tumingin siya sa akin. Magulo ang kanyang buhok. Basang-basa ng luha ang kanyang muka at kitang-kita ang sakit sa kanyang mga mata. Inabot niya ang tubig, pero sa halip na uminom, napahawak siya sa kamay ko. Sobrang lamig ng mga kamay niya. "Aaron," pabulong na sabi niya, parang mawawala na siya ng hininga. Sawang-sawa na akong magpanggap na maayos ang lahat. Napatitig ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ako tumingin sa kanya bilang boss o bilang asawa ng employer ko. Tumingin ako sa kanya bilang si Yula, isang babaeng nasasaktan at nangangailangan ng may makakapitan. "Nandito lang po ako, Ma'am Yula," sagot ko at naramdaman ko ang mabilis na pagpiga ng kamay niya sa kamay ko. "Yula na lang, Aaron. Pakiusap." Bulong niya habang nakatitig sa mga mata ko. Doon nagsimula ang lahat. Ang lamat sa rehas ng buhay niya.
Mula nung gabing yun, nag-iba ang trato namin sa isa't isa sa loob ng sasakyan. Kapag wala ang asawa niya at nagbabiyahe kami, hindi na siya sa likod nakaupo. Lumilipat na siya sa front seat sa tabi ko. Nagkakwento siya tungkol sa mga pangarap niyang hindi natuloy, kung paano siya nangungulila sa simpleng pagmamahal. Ako naman, unti-unti kong nakalimutan kung sino ako. Nakalimutan kong driver lang ako. Ang nakikita ko na lang ay ang babaeng gusto kong protektahan mula sa mundong pumapatay sa kanya. Hanggang sa dumating ang gabing yun. Umalis si Don Hector patungong abroad para sa isang linggong business trip. Bago maggabi, inihatid ko si Yula pabalik sa malaking bahay nila. Tahimik na ang buong bahay dahil day off ng mga kasambahay tuwing weekend. Ipinasok ko na ang kotse sa garahe. Bumaba ako para pagbuksan siya ng pinto. Nang makababa siya, hindi siya pumasok agad sa loob. Nakatayo lang siya sa harap ko habang hawak ang kanyang maliit na bag. Gabi na nun, at ang tanging ilaw lang ay ang malamlam na ilaw sa garahe. "Aaron?" Tawag niya. "Po, Ma'am Yula?" "Maiwan ko na po kayo gabi na rin po kasi." Sabi ko habang sinusot ang jacket ko para umuwi na sana sa inuupahan ko. Lumapit siya sa akin. Sobrang lapit na naaamoy ko na ang paborito niyang pabango. Tumingin siya diretso sa mga mata ko. Walang pag-aalinlangan. "Huwag ka munang umuwi." Maginang pakiusap niya. Natatakot akong mag-isa. "Pumasok ka muna sa loob. Pakiusap." Tumingin ako sa pinto ng bahay. Tapos tumingin ako sa kanya. Alam kong kapag gumakbang ako papasok sa bahay na iyon, kasama siya, itinataya ko na ang trabaho ko, ang buhay ko, at ang lahat-lahat. Pero hinawakan niya ang kamay ko at hindi na ako nakatanggi pa. Sumunod ako sa kanya. Pumasok sa loob habang dahan-dahan niyang inilak ang pinto sa likod namin. Nang mag-click ang lock ng napakalaking pinto ng bahay, parang narinig ko ang sarili kong sentensya. Naiiwan sa labas ang ingay ng kalsada, ang baalikabok na mundo ng Maynila, at ang realidad kung sino talaga ako. Isang mababang empleyado na sumusweldo lang buwan-buwan. Sa loob ng bahay na yun, sobrang tahimik. Ang tanging naririnig lang ay ang mahinang ugong ng centralized aircon at ang mabilis na paghinga naming dalawa. "Iwan mo na dyan yung jacket at bag mo, Aaron." Mahinang sabi ni Yula. Hindi siya nakatingin sa akin ng diretso habang binababa ang kanyang mamahaling handbag sa babasaging mesa. Inilagay ko ang bag ko sa gilid. Medyo nanginginig ang kamay ko. Nasanay ako na pumasok sa bahay na to kapag may ipapakuha o ipapabuhat si Don Hector o kapag naglilinis ako ng mga gamit sa sala. Pero iba ngayon. Walang mga kasambahay na naglalakad sa paligid. Wala si Don Hector na nakatayo sa hagdanan habang nag-uutos ng pasigaw. Kami lang dalawa ni Yula. "Gusto mo ba ng maiinom?" Tanong niya habang dahan-dahang naglalakad patungo sa bar counter sa gilid ng malawak na sala. Nakayapak na siya. Hawak ang kanyang mataas na sapatos sa isang kamay. Ang bawat hakbang niya ay parang nakatatak sa utak ko. "Kahit tubig lang po." Kahit tubig lang, Yula." Mabilis kong pagtatama sa sarili ko. Bahagya siyang napangiti. Isang ngiting hindi pilit. Isang ngiting ngayon ko lang nakita sa kanya sa loob ng ilang buwang pagtatrabaho ko rito. Kumuha siya ng 2 baso at isang bote ng mamahaling wine mula sa rack. Nagbuo siya ng para sa sarili niya at kumuha naman ng malamig na tubig para sa akin. Inilagay niya yon sa counter at tumayo sa kabilang side. Nakatitig sa akin habang hinahawakan ang stalk ng kanyang wine glass. "Alam mo ba, Aaron? Ngayong gabi lang ako nakahinga ng maluwag sa loob ng maraming taon." Paninimula niya. Uminom siya ng kaunti sa wine niya. Palagi kasing may nakabantay. Palaging may nagmamatsyag. Kapag nasa bahay si Hector, pakiramdam ko nasa loob ako ng isang hawla na gawa sa ginto. Magandang tingnan mula sa labas, pero nakaka-suffocate sa loob. Lumapit ako ng kaunti sa counter. Tinitigan ko ang kanyang muka. Sa ilalim ng warm light ng chandelier, kitang-kita ang pagod sa kanyang mata.
Bakit hindi ninyo? Bakit hindi ka umalis, Yula, kung hindi ka na masaya? Naitanong ko. Medyo matapang na tanong para sa isang driver. Pero sa sandaling yun, pakiramdam ko na wala ang pader sa pagitan ng pagiging employer at empleyado. Natawa siya ng mahina, pero may bitterness sa boses niya. Madaling sabihin yan, Aaron. Pero kapag katapat mo ay isang taong may hawak ng pera, politika at kapangyarihan, hindi ka basta-basta makakalakad palabas. Bababuyin ka niya. Sisirain niyang pamilya mo. Sisiguraduhin niyang wala kang pupuntahan. Napakuyomang kamao ko sa ilalim ng bar counter. May galit na gumapang sa dibdib ko. Sa bawat araw na nakita kong sumisigaw si Don Hector habang nasa backseat sila, hindi ko alam na ganito pala kalalim ang takot at pagdudusa ni Yula. Hindi mo dapat nararanasan yan. Seryosong sabi ko, nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Napakahalaga mong tao para tratuhin ka lang na parang gamit. Natigilan si Yula. Ang hawak niyang baso ay dahan-dahang binababa sa mesa. Tumingin siya sa akin at sa pagkakataong to, wala nang mga matataas na pader sa pagitan namin. Lumakad siya paikot sa bar counter hanggang sa makatayo siya sa mismong harap ko. Sobrang lapit niya. Nalalanghap ko ang amoy ng wine na humalo sa kanyang mamahali na babango. Isang amoy na nakakalasing at nakakapagpalimot ng tamang pag-iisip. Sa tingin mo ba talaga? Mahalaga akong babae, Aaron? Mahinang tanong niya. Ang kanyang boses ay tila isang pakiusap na bumubuta sa puso ko. Sobra. Sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Araw-araw kitang nakikita sa rearview mirror. Nakikita ko kung paano ka magpanggap na matapang kahit nasasaktan ka na. At araw-araw, gusto kitang ilayo sa kanya. Lumaki ang mga mata ni Yula sa gulat. Pero mabilis ding napalitan niyo ng isang emosyong matagal niyang tinatago. Bakit ba ngayon ka lang dumating? Balong niya. Hindi na ako nakapag-isip pa ng tama. Ang lahat ng lohika, ang takot sa mawawalang trabaho, ang takot ko kay Don Hector, lahat yon ay naglaho na parang bula. Hawak ng puso ko ang kontrol sa katawan ko. Hinahawakan ko ang kamay niyang nakadampi sa pisngi ko at dahan-dahan kong nilapit ang mukha ko sa kanya. Nung maglapat ang labi naming dalawa, parang sumabog ang isang bagay sa loob ng dibdib ko. Iyon ay isang halik na punong-puno ng pangungulila at matagal na pagtitimpi. Wala nang ma'am, wala nang driver. Dalawang tao na lang kami sa gitna ng silid na naghahanap ng init sa gitna ng malamig na mundo. Aaron, pabulong na wika niya. Pumasok kami sa kanilang kwarto. Ang kwartong dati nakikita ko lang kapag may bubuhatin akong maleta bago sila bumiyahe. Sa sandaling yon, tuluyan nang nawala ang huling linya na naghihiwalay sa amin. Isinara namin ang mundo sa labas. At sa bawat halik, bawat paghinga namin sa loob ng silid na yon ay naging isang patunay na nagkasala kami. Isang kasalanang hindi ko kailanman pagsisisihan, Miss Callie. Gumising ako bago pa man sumikat ang araw. Sa gitna ng bahagyang kadiliman ng silid, nakatitig ako sa kisame habang naririnig ang mahinahong paghinga ni Yula sa aking tabi. Nakasandal ang kanyang ulo sa aking dibdib. Ang amoy ng kanyang babango at ang init ng kanyang balat ay nakabalot pa rin sa akin. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, Miss Callie, nakiramdam ako ng matinding ligaya na may halong matinding takot. Tumingin ako sa kanya. Sa liwanag ng bukang liwayway na tumatagos sa kortina, mukha siyang napakapayapa. Wala ang lungkot at kaba na palagi kong nakikita kapag kasama siya o kapag kasama niya ang kanyang asawa. Dahan-dahan kong inilapat ang kanyang ulo sa unan para hindi siya magising. Kailangan kong umalis bago pa magising ang mga kapitbahay o ang mga subdivision guard. Habang tinatali ko ang aking sapatos sa tabi ng kama, nagmulat ng mata si Yula. Nakatingin siya sa akin na may halong pag-aalala at pagmamahal. Aalis ka na? Mahinang tanong niya na medyo paus pa ang boses. Lumapit ako at humalik sa kanyang noo. Kailangan, Yula. Baka may makikita sa akin na lumalabas dito ng maaga. Isipin mo na lang ang sasabihin ng mga tao kapag nalaman nila.
Tumango siya at hinawakan ang kamay ko. Mag-ingat ka, Aaron. Sa Lunes pumasok ka na maaga. Magsusundo pa tayo sa airport. Nang banggitin niya ang airport, biglang nagbalik sa akin ang realidad. Si Don Hector, babalik na ang totoong may-ari ng bahay na to, ng kotse na dinadrive ko, at ng babaeng katabi ko ngayon. Sige, mag-iingat ka rin dito. Bulong ko bago dahan-dahang lumabas ng silid at naglakad palabas sa napakatahimik na bahay. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang delikadong laro ng pagpapanggap. Sa harap ng ibang tao, lalo na kapag nasa paligid si Don Hector, bumabalik kami sa dati naming mga papel. Ako ang tahimik, mabilis sumunod at mabait na driver. Siya naman ang elegante, tahimik at masunuring asawa. Hey Ron, ihanda mo yung SUV, may meeting ako sa Makati. Utos ni Don Hector habang nagpapakintab ako ng sasakyan sa garahe. Opo, Don. Pero sa ilalim ng lahat, sa mga segundong walang nakatingin, may iba kaming mundong ginagalawa ni Yula. Kapag pumapasok si Don Hector sa kanyang opisina at naiiwan kami ni Yula sa loob ng kotse o sa parking lot, agad siyang lumilipat sa harap o kaya ay yumayakap sa akin mula sa likod. Nagkakatitigan kami sa rearview mirror, mga titig na may bitbit na pagmamahal. Sa tuwing may pagkakataon, kapag naglalaro ng golf si Don Hector sa Tagaytay o kapag may out-of-town business meeting ito na inaabot ng madaling araw, gumagawa kami ni Yula ng paraan. Minsan sa loob mismo ng SUV, habang nakaparada sa tahimik at madilim na kalsada. Minsan naman sa isang tago na lungsod kung saan walang makakakilala sa amin. Sa bawat pagkakataong magkasama kami, lalong lumalalim ang lahat. Para sa akin, hindi lang ito laro. Mahal ko si Yula. Gusto ko nang lumayo kasama ka, Aaron. Bulong sa akin ni Yula noon isang hapon habang nakatambay kami sa isang tago na coffee shop. Gusto kong iwan ang lahat ng to. Ang pera, ang mansyon, si Hector. Gusto ko ng simpleng buhay basta kasama ka. Tumingin ako sa kanya. Hinawakan ko ang dalawa niyang kamay. Gagawin ko ang lahat, Yula. Mag-iipon ako. Makakahanap ako ng ibang trabaho sa probinsya namin. Ibabahay kita. Kahit sa simpleng kubo lang. Basta malayo sa kanya. Napangiti siya. Isang ngiti ng pag-asa na mabilis ding napalitan ng takot. Pero hindi mo kilala si Hector, Aaron. Hindi yun basta-basta papayag na malusutan mo. Kapag nalaman niya to, papatayin ka niya. Papatayin niya tayong dalawa. Pero hindi niya naman malalaman eh. Sagot ko ng may matinding kasiguraduhan. Kahit sa loob-loob ko ay nanginginig na rin ako sa takot. Pero ang mga lihim na tulad nito ay parang usok. Mahirap ikulong at pilit na hanap ng daan palabas. Isang Biyernes ng gabi, galing kami sa isang lakad ni Yula. Sinundo ko siya mula sa isang mamahaling restaurant kung saan nakipagkita siya sa kanyang mga kaibigan. Nakainom siya kaya makulit siya noon. Nung makarating kami sa mansyon, pinalabas na niya ang ibang gwardiya sa gate para magpahinga. Pinark ko ang sasakyan sa loob ng garahe. Bumaba ako para pagbuksan siya ng pinto. Nung mabuksan ko ang pinto, sa halip na bumaba agad, hinawakan ni Yula ang aking collar at inilapit ang mukha sa kanya. Hinalikan niya ako ng mabilis. Namimiss kita, Aaron. Bulong niya habang nakatitig sa akin. Dalas sa kalasingan. Yula, wag dito. Baka mamaya may makakita. Mabilis kong paalala habang inilalayo ng kaunti ang mukha ko at tumingin sa paligid ng garahe. Wala naman ng tao, Aaron eh. Hindi na natapos ni Yula ang kanyang sasabihin nang biglang magbukas ang pinto ng dirty kitchen na nakatapat sa garahe. Lumabas doon si Mang Bert, ang matandang katiwala at head security ng mansyon na higit 10 taon nang nagtatrabaho kay Don Hector. May hawak tong flashlight at mukhang nag-inpeksyon sa bakuran. Napatigil kami. Mabilis na bumitaw si Yula sa akin at umayos ng upo sa backseat. Habang ako naman ay mabilis na tumayo ng diretsyo at isinarado ang pinto ng SUV. Inilaw ni Mang Bert ang flashlight sa aming dalawa. Sa dilim ng garahe, kitang-kita sa kanyang muka ang gulat at ang mabilis na pagtatagpo ng kanyang mga kilay. Tumingin siya sa akin.
Tapos ay tumingin siya kay Yula na bahagyang nakatitig sa bintana ng sasakyan na may halong kaba. "Aaron!" Mahinang sabi ni Mang Bert. Ang kanyang boses ay may mabigat na tono. "Gabi na. Anong ginagawa niyo rito?" Mang Bert, kakarating lang namin." Mabilis kong sagot na pilit na pinapakalmang boses ko kahit na parang sasabog na sa kaba ang dibdib ko. "Inihatid ko lang po si Ma'am Yula. Nakainom eh. Alis na rin sana ako para makauwi. Ayaw naman lumabas." Tumingin ulit si Mang Bert sa akin. Mula ulo hanggang paa. Walang ngiti sa kanyang muka. Alam kong naginala siya. Alam kong napansin niya kanina na sobrang lapit ang mukha namin ni Yula. "Umuwi ka na, Aaron." Malamig na sabi ni Mang Bert bago tumalikod at naglakad patungo sa main house. "At siguraduhin mong nakalakang gate bago ka umalis." Nakatayo ako sa garahe. Nanlalamig dahil sa pawis na pumapatak mula sa aking noo. Narinig ko ang dahan-dahang pagbaba ng bintana ng kotse at ang nanginginig na boses ni Yula. "Aaron." Bulong niya mula sa loob. "Nakita niya ba tayo?" Tanong niya na tila nahimasmasan kaagad mula sa pagkalasing. Tumingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, mula nung magsimula ang relasyon namin, naramdaman ko ang tunay na lamig ng panganib. "Hindi ko alam, Yula." Sagot ko. "Pero kailangan na nating mag-ingat. Mas lalo na ngayon. Baka mamaya magmatsyag na si Mang Bert sa atin." Pagkalipas ng gabing halos makita kami ni Mang Bert sa garahe. Biglang may nagbago. Wala namang sumbong na naganap. Wala namang affair na sumabog. Pero sa mga sumunod na araw, naramdaman ko agad ang malamig na pader na itinayo muli ni Yula sa pagitan naming dalawa. Hindi na siya lumilipat sa front seat kapag pinagdadrive ko siya. Sa backseat na siya ulit nakaupo. Nakatitig na lang siya palagi sa cellphone niya. At tuwing magkakatinginan kami sa rearview mirror, umiiwas siya agad ang tingin. Wala nang tawag para magpaayos ng kung ano-ano sa loob ng bahay. Wala nang pakiusap na magtagal pa ako sa tabi niya. Naramdaman ko ang matinding kaba. Isang hapon, habang nakaparada ang SUV sa basement parking ng isang mall, dahil hinihintay namin ang kanyang mga kaibigan, pinalipas ko ang ilang minutong katahimikan bago ko naglakas loob na magtanong sa kanya. "Yula, may problema ba?" Mahinang tanong ko mula sa driver's seat. "Ilang araw ka na kasing hindi namamansin eh. Galit ka ba dahil kay Mang Bert?" Bahagyang natigilan si Yula sa backseat. Binaba niya ang kanyang sunglasses at tumingin sa akin mula sa salamin. Ang mga mata niya na dati ay punong-puno ng lambing ay formal at malamig na ngayon. "Aaron." Panimula niya sa isang boses na napakaseryoso. Sa tingin ko kasi, kailangan na nating itigil to. Parang may huwampas na mabigat na bagay sa dibdib ko. "Bakit? Dahil ba natatakot ka? Sabi ko naman sa'yo mag-iingat tayo, hindi ba?" "Hindi lang yun, Aaron." Putol niya sa akin. Huminga siya ng malalim at isinandal ang ulo sa upuan. Narealize ko lang ang lahat nitong mga nakaraang araw. Maling-mali to. Natakot ako nung halos mahuli tayo ni Mang Bert. Narealize ko kung gaano karami ang mawawala sa akin kapag nalaman to ni Hector. "Yula, akala ko ba hindi ka masaya sa kanya? Akala ko ba gusto mo nang makawala?" Naitanong ko ng may halong sakit at pagtataka dahil alam ko sa sarili kong mahal ko na siya. Tumingin siya sa akin ng diretso sa salamin. Walang luha sa kanyang mga mata. Purong reality lang. Hindi nga ako masaya sa kanya, Aaron. Pero ito na yung buhay na kinasanayan ko eh. Direktang sabi niya. Nasanay ako sa perang binibigay niya. Sa bahay. Sa buhay na may seguridad. At sa mga luho. Sa totoo lang tayo. Narealize ko, hindi mo naman mabibigay sa akin yun eh. Trabahador ka lang dito. Ano na lang ang mangyayari sa atin kapag sumama ko sa'yo? Maghihirap ako, Aaron, at ayokong mangyari yun. Ayokong mangyari yun sa pamilya ko. Dahil sustentado ni Hector ang pamilya ko. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay parang sampal na gumigising sa akin mula sa isang magandang panaginip. Doon ko na-realize ang
napakasakit na katotohanan. Ginamit lang ako. Pinunan ko lang ang pagkainip niya at ang pangungulila niya nung mga oras na wala ang asawa niya. Naging pampalipas oras niya lang ako. Pero pagdating sa totoong buhay at praktikal na mga bagay, kailanman ay hindi niya itatapon ang marangyang buhay para sa isang tulad kong driver lang. Naiintindihan ko na, Yula. Mahinang sagot ko. Wala na akong lakas na makipagtalo pa dahil alam kong tama siya sa punto ng lipunan. Salamat, Aaron. Sabi niya lang habang muling sinuot ang kanyang sunglasses. Mabuti nang ngayon pa lang, magising na tayo sa katotohanan. Kinabukasan, hindi na ako naghintay na sisantihin pa ako o gumawa pa kami ng tensyon sa bahay. Inayos ko ang magamit ko sa inuupahan kong kwarto. Pumunta ako sa opisina ng katiwala ng mansyon at binigay ko yung resignation letter. Sa dahilan na kailangan kong umuwi sa probinsya dahil may sakit ang mamagulang ko. Bago ako tuluyang umalis sa bukura ng bahay, bitbit ang aking backpack, tumingin ako sa huling pagkakataon sa ikalawang palapag ng bahay. Nakita ko doon si Yula. May hawak na tasa ng kape. Nakatitig sa malayo. Katulad kung paano ko siya unang nakita noong bago pa lamang ako rito. Na hindi siya kumaway. Na hindi rin ako huminto. Naglakad ako palabas ng gate nila at hindi na ako lumingon sa kanya. Sa huli, naghiwalay kami dahil sa pinakamatinding pader sa mundong to. Ang distansya ng mahirap at ng mayaman. At ang katotohanan, hindi lahat ng panandali ang sarap ay kayang maging totoong pag-ibig sa totoong buhay. Ito ang tunay kong kwento, Miss Callie. Hanggang dito na lamang po. Nagmamahal, Aaron.